Okay. Pasok tayo. Topic. Discuss natin yung pinakamalaking pagkakamali ng isang beginner na katulad natin. So yung pagkakamali sa gastos, hindi to sa gas. Well, hindi rin to sa toll. Kung expressway legal yung kukunin natin. At lalong hindi sa upgrades or modification. Itong pagkakamali na to, pwedeng mapagastos tayo na kasing mahal nung motor natin or masigit pa. Okay, example natin. Halimbawa, first time mo magmamotor, o kaya bagong upgrade ka sa mas malaking motor. Kunyari, meron kang, palagay natin nag-ipon ka ng matagal, meron kang 330k. Kunyari mag-upgrade. Or pwede rin first bike na big bike. Yung target mo nasa 350. So konti na lang, nasa 10k to 20k na lang kulang mo. So ilang buwan na lang. So palagay natin, sabi natin, depende sa income mo or kung gaano ka galing magtipid, mag-ipon. After a month, kompleto na. So ang kulang mo na lang, ilalabas mo yung motor. Nagawa mo na lahat yung research. Pag test ride ka na din. Tapos nilabas mo na cash, di ba? Kasi alam naman natin, may mga tao na ayaw ng installment kasi mas malaki yung babayaran mo in the long run. So binayaran mo ng buo, cash. Nilabas mo na, syempre brand new. Nakalimutan natin doon yung other half ng pagmamotor or pagra-ride ng safe, tsaka yung sa maintenance. Kasi ganito, lagi ko to sinasabi na 80, kung magkano yung budget mo, 80% doon or 90, yun lang yung para sa motor, yung matitira para sa iba, sa gears, ganun. Kunyari, bago motor mo, di ba? Siyempre, matagal mo nang pinaplano yun eh. Tagal mo nang pinapangarap. Plano mo mag long ride, short ride, mag expressway kung expressway legal, North Loop, di ba? Batman Loop, mga ganun. Barangay Loop. Since beginner ka or bagong upgrade ka, wag naman sana aksidente ka. Gas pairings, masag headlight, tapos yung hospital bills. Kasi binuhos natin yung budget natin sa motor lang. Wala tayong natira. Wala tayong pambili ng helmet. Halimbawa, kumuha ka ng bagong motor, kunyari hindi big bike. Di ba pag hindi big bike may libreng helmet, yun yung gamit mo. Hindi ko naman nilalahat, pero karamihan ng mga ganon, parang substandard yun. Hindi lahat Tsaka hindi ko siya nasabing hindi safe gamitin yun, pero nasa lower end ng quality ng helmet yun. At least sana nasa gitna yung quality. Or kung may helmet ka na, wala kang pang upgrade, motor mo big bike, ganda, 350. Ako na sabihin natin chef mo to, ganun, pogi. Pero yung helmet na gamit mo, yung dati mo pa rin helmet. Tsaka yung gears mo, kung meron man, yung dati mo. Kasi galing ka sa maliit na na motor. So yung gears, helmet, may may shelf life yan. So may expiration yan, parang gamot. May nakalagay na expiration, di ba? Pero yung gamot, pag na-expire, i-take mo, may epekto pa din yun. Naglagay na siya ng expiration para, hindi ko alam kung para saan yun, pero yun required kasi yun.
So ganun din yung helmet. Na-expire din yung EPS. Sa loob, EPS liner ba yun? Basta yung parang styro doon. Yun yung mag-absorb ng impact eh. So nagde-degrade din yun. So pag nag-degrade yun, tapos natumba ka o nauntog ka, so hindi na siya ganun ka-effective. So nga, yun nga, sinasabi natin, doon papasok yung hospital bills. Yun yung mahal talaga. Tapos, excited ka eh, bago yung motor mo eh. Excited na ka ba? Pero, ito pala, pagka ba lang, walang excitement, kasi nga bago ka, ito, dito papasok yung budget para sa training. So, dapat kasama din yun, bukod sa gears. Mukha ka ng class or ng, tawag dito, course for beginner, tsaka sa intermediate. Yun dapat eh. Tayo kasi beginner lang. Hindi na tayo nakapag-intermediate. Pero may balak pa rin tayo kumuha. Hindi lang sa ngayon pa. Pero dapat, magkasunod talaga dapat yun. Kasi kung beginner, kung complete beginner, kailangan mo ng seat time talaga eh. Kasi kung, halimbawa, yung motor mo yung pagpapraktisan mo, pwede naman, hindi naman masama yun. Kaso isipin mo na lang, pagka na-semplang ka, lalo na kung nag-upgrade ka sa big bike agad, lalo na mamahalin yung big bike mo. Halimbawa, BMW agad kinuha mo. Ay, gas-gas sa pairing nun. Panagpal ka ng pairing nun, magkano yun? Wala tayong idea, pero naisip ko, inuhulaan ko, baka malamang mahal talaga yun. Baka mas mura pa yung beginner course kumpara doon sa ano, sa pairings, di ba? Yun ang sabi ko, kasi magpa-practice ka doon sa motor ng ano, sa motor nung school, hindi doon sa motor mo. Tapos susunod, yung maintenance. Alam ko, babago-bago yan. Yung presyo, lalo na sa atin, mura. Si Dominar, mura yung maintenance eh. Ang narinig ko dati, ang maintenance ng, halimbawa GS, nasa 10 to 15K PMS yun. So sige, isipin mo, since brand new, iba dyan iniisip, since brand new, oh, bago pa to, wala pa to magiging problema. Yun, isa yun sa mga, yun yung ano, isa sa mga pinakamagastos na pagkakamali as a beginner rider. Hindi porket brand new yan, mag-i-skip ka ng PMS. Kasi ang unang-una, importante yung unang-unang PMS mo. Kasi yung langis dyan, parang ano pa siya, ano yung mineral ba? Mineral. Para, tsaka nag-shed pa yung makina. Kasi nga binibreak in pa. Hindi pa ano yun, hindi pa malinis yung langis doon. Kasi nga may shading pa yun nung mga baka na nagkikiskisan eh. Naguhulmahan sila sa isa't isa eh. So pupunta sa langis yun, yung shading na yun. So pag pinabayaan mo yun, kasi sa iniisip mo bago, hindi pa kailangan, may stuck yun sa makina mo, lalong masisira kagad yun. So ito yung sinasabi ni Papa Oscar, Papa Alpha Oscar na bathtub, ano ba yun? Bathtub, basta yung bathtub. Yung lifespan na delikado sa ano, simula tsaka sa end of life. So pag tumagal na siya ng konti, magiging stable na siya, na okay, di ba? Mas malaki yung chance masira sa simula tsaka sa end of life. Syempre end of life na eh. So ayun, kailangan meron tayo nun. Since excited ka, panay ka long ride, break in, so medyo malaki-laking odo makukuha mo doon. So mas malaki odo, mas madalas ang ano, ang maintenance, ang PMS. Kasi naka-base yun doon eh. Hindi yun per month, or may monthly din pag hindi mo ginagamit yung motor mo. Pero kung palagi, naka-base yun sa ano, base yun sa tawag dito, tinakbo tayo every 5 dapat eh, kasi polysynthetic na. Pero tayo, ano pa rin ginagawa natin?
3K. Every 3K. So, pinupunto ko lang naman, wag ubusin yung budget sa motor lang. Kasi ngayon, hindi na uso yung ride safe lang. Kailangan ride smart na din. So, thank you naman din. Hanggang sa muli. Bye-bye.